Maraming salamat, presidential spokesman or the new spokesman of the government sa executive department. Alam mo, wala tayong magawa. Ito, kita mo, Navy itong hindi na wala tayong kaya sa Navy. May mga barko bangka lang yung akin sa Davao. I have to do it because everybody is doing it. It's wearing a mask. Ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko, pati pulis, na wala namang ginawa, kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera, pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo, o di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina na wala kayong, you know, you're bullshit, you're the legal fronts. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa labas. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talagang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal fronts, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang
predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan doon, they will just swoop down, isang 10, wala talagang laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Sabi ko, wag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Wag kang mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Yung tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. There's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, and Health, nakaplansya na yan. So, ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko kay Tugadi, huwag na muna yan. Minus yan. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget na yung regular budget sana kung walang COVID going smoothly to be implemented this year. But because of the COVID, yung first and second, third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuild ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano mangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon. At batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kay handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver. Ulol. Yan.
So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na, sabihin, kalimutan mo na muna yun. That was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala. Ito. What we are making sure, and Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain niyang mansyon. Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa, pagbili ko, para itulong ko sa tao, kasi why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho. And they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko kagad. I-lift ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka may nandyan na, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaryo. Huwag kayong mahiya, tanggapin yan. Total, sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez. Gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, you have can put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung pong PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, pero naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is let me use that, is the dedication and
load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi rin sa iyo. And I'd be glad to kung hindi masyado malaki, I said, ipit tayo sa pera, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo na ngayon, nagsalita ako ng komunista at itong mga putang ina mga komunista dito. Kasi sa COVID na mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So walang pera. That is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig, itong mga gagong sabi, try to rumble onto some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang ina, di ba matay itong mga putang ina to. Rinig niyo yan. Tapos mumbling. Basta. I am just putting notice to everybody that itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Brrrr! Isang putok yan, 35 pesos. Tang-ina ninyo. Yung 35, ilang ilang sundalong yan. Abusaya, pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa utang ina para sa inyo. You see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na kikinig, sumurinder kayo. Kagaya ng ginawa ko sa Mindanao. Bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Yan ang hindi naintindihan ng tao, karamihan, is that ako dependent ako sa Congress. Powerful nga ang presidente, lahat. Ang Congress, sila lang, yung pati yung empleyado nila. Diyan sa Congress lang. Yan lang sila. Pero
itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa English, the purse. Ibig sabihin, hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng House, then approval by the Senate, pero manggaling talaga sa House, na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin para magamit mo. Yung 300 million, kukolektahin pa po yan. Wala hong ready money. Sabi mo nandyan. Yung sinabi kong 300 na tinago ko, savings yun sa gobyerno, na sinabi ko kay noon, started, kailan ba ako nag-umpisa? 2015. 16, nag-ano na kami ng pera. Dahan-dahan lang, kukunti-kunti. Saving, parang alkansiya, mag-alkansiya kasan. Kaya mayroon na kaagad akong ready. But yun naman was not really for the purpose of spending for the COVID. Because wala pa naman ang COVID noon. It was a non-existing alien. And hindi natin alam. That was intended, nasabi ko san, before I go out, makita lang man ng mga tao na ang pera na hindi na ginastos ng kung todo-todo, nag-save tayo. That was my only purpose actually. Ngayon, nandoon ang COVID. Now, dito yung sinasabi ni Wendell, tama yan. Mag-appropriate ang lower house, House of Representatives, yung mga congressman, hindi yung senador. Manggaling sa kanila, mga congressman, mag-appropriate sila ng pera, bigyan ako ng authority na gastuhin yon. Kung ma-approve na rin sa Senado. Ang problema, kung may pera ba? Kasi ang koleksyon nandito sa akin. Nandito kay Sunny, tapos tanungin siya, may pera ba dyan? Sabi, meron no dito na 400 million. O sige, gamitin natin yan. So, doon sa Congress, somebody will sponsor a bill, appropriation. It has to be sa budget. Ang sabi ni Wendell na tayo supplemental budget. Kung may pera, pero kung wala, walang i-appropriate because there is nothing to appropriate. Wala tayong ma-appropriate kung walang pera. That is why, sabi, it's dwindling, paliit ng paliit. Because ang inasahan natin na first quarter, second quarter, na collection, wala na. Napurnada na because sarado ang mundo. Ang komunidad hindi gumagalaw. Wala na nagtrabaho. Lahat tayo, pati ako sa puro papel. Isang katerbang papel. Yun lang man to. Dinala sa bahay ko. Babasahin ko lahat yan. Hindi ako nagpipirma ng hindi ko nababasa. Tapos, para hindi tayo masabit. Tapos, yan ang trabaho ko. Wala nagtatrabaho. So, yan ang problema ngayon. It's really a question of money. Money has always been since time immemorial. Now, remember that wala kaming hangarin na pigilin yung pera. It's not ours, it's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people and should be spent for the welfare of the Filipino people. Hanggang dyan lang. Bago ko makalimutan, isingit ko na lang. And I have asked Bong to talk about this because he was the one who he was the proponent of submitting it to me. Bong. Magandang gabi po. Habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19, paghandaan na natin ngayon pa lang ang new normal, nananawagan ako sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa Kamaynilaan
at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Nakikita naman natin ang naging masamang epekto at hirap dulot ng sobrang pagsikip ng mga tao at pamamahay. Katulad sa Metro Manila, mas mabilis kumalat ang sakit at mas nahihirapan ang ating national government at ang mga local government units na alagaan ang lahat ng apektado ng krisis na kinakaharap natin. Marami pong stranded, hindi sila nakaka-uwi dahil inabot na po sila ng enhanced community quarantine at maraming hindi nakakatanggap ng social amelioration dahil maaring magduplicate po kasi yung pamilya nila ay naiiwan po doon sa probinsya. Marami na tayong natutunan sa krisis na ito tulad ng hirap sa dulot ng pagkumpul-kumpol ng tao sa mga syudad. Simulan na nating paghandaan at tuluyan na nating aksyonan ang isyung ito at huwag nang antayin pa na mas lumala pa ang problema. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng long-term solutions upang matugunan ito. Dahil sa kakulangan ng pangmatagalang urban planning at rural development sa mga nakaraang dekada, nagsipuntahan ang maraming mga probinsyano sa mga malalaking lungsod dahil andon ang oportunidad sa hanap buhay. As soon as the enhanced community quarantine is lifted and travel is gradually normalized, the government must encourage Filipino families to move out of Manila and other metropolitan areas. Government must provide them the means and incentives to go back to the provinces for good. LGUs must also ensure that necessary quarantine measures and mass testing for COVID-19 are in place to prevent those possibly infected from spreading the disease. Ilipat natin ang mga tao sa tamang panahon at kapag sinabi na ng ating health experts na ligtas na gawin ito, pero ngayon pa lang kailangan ihanda na natin ang ating mga probinsya. Dapat masiguro na may kapasidad ang mga probinsya na maalagaan sila at mabigyan ng matitirhan, makakain at ikabubuhay. Mapapagaan rin natin ang pinapasa ng mga syudad kapag nabawasan ang tao sa lugar nila. Katulad ng mga illegal settlers ngayon, dikit-dikit talaga yung mga bahay. Kung hindi natin ito aksyonan agad, hindi matatapos ang problema natin sa kalungsuran. Sa programang Balik Probinsya, mapapabilis din natin ang pag-unlad ng mga kanayunan. Sa paghihikayat sa mga mamumuhunan na magbukas ng mga negosyo sa mga lalawigan, magkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kababayan natin. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng kamay nilaan at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga pamilya. Kaya mahalagang magbigay din tayo ng mga insentibo sa mga negosyante o mga mamumuhunan ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay probinsyano rin, taga Davao, taga Mindanao. Doon po kami lumaki at tulad ng iba pang mga probinsyano, doon rin namin nais bumalik pagkatapos ng aming pagsiservisyo sa bayan. Dapat tayo po ang mag-provide ang gobyerno ng mga buses o barko o anumang transportasyon para makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Magtulungan tayo, magbayanihan po tayo para malampasan ang krisis na ito. Sa bawat problema nating hinaharap, oportunidad rin ito na magkaroon ng mas maayos at matatag na solusyon para sa ating bansa. Thank you. Maganda yan, Bong. Go home to the province. They have the means of going back there. And there is a promise kasi kung what they would give them is hope. Importante yan. Yung that if they go there, some of them might really leave the city of Manila or its environment with a heavy heart. But we have to provide the transportation at sabihin natin, if you go back, ganito. What is really very important is we give them hope. It's a very important yung hope ng tao. Let me just give a warning. Alam mo, sabi ko, wag sa panahon ko. Pag sa panahon ko,
talagang yayarain kita. Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDA, tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of foreign or local big business. I do not want to humiliate people. I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya, masakit yan. I've done it several times. But every time, medyo nagsisisi ako, pero overall sabihin ko, total, para naman ito sa... I've done it several times when I was mayor. Talagang hubaran kita dyan sa harap. At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanang. Mamili ka. Totoo. Ikaw, examiner, okay. Tumindig ka dyan sa harap ng Malacanang. Total, itong Malacanang, palasyo mo ito. Ako dito, nag-uopisina lang. Tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Basta yan ang ko sa... Kaya itong pinag-usapan ngayon na yung i-dispersal, yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history ng... Ako ayaw kong maghiya ng gobernador, mayor, sino ba naman ako, mayor lang rin. But, you know, I have a more, a greater burden, yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado sa tao ito. So, we take our oath of office. We are very proud. Presidente na ako, tapos gano'n, gawain ko talaga lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao, beginning ito, na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, hubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko. Mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's... I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? Ito, I hope that God will be with us. May sarili akong Diyos na doon ako nakatutok to help me because I'm having a hard time carrying the load of the nation. Magtanong kasi ang tao, ang interesado ninyong gustong lumabas sa bunganga ko, kailan ba talaga ito matapos? Ang COVID ho, hindi matatapos yan. It will be here and it will stay until kingdom come. Pero pag may bakuna na, baka sakali nga mauna tayo, ma-embolden yung ating mga scientists to work overtime to come up with a vaccine. COVID equals vaccine. Period. Siguro nasabi naman ng lahat ng dapat sabihin and the things that you must know and need to know, nasabi na po namin. And one thing I can assure you that we were just waiting for the right time. Tiisin lang muna natin. Ako nakikiusap na sa inyo para lang ito sa bayan. Because we are trying to limit the contamination.
Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, ako, mapoproblema po ako. Mas lalo. Pero ito bumababa na ngayon, mas maraming recovery by 722 as against 462. So, lahat ang sinasabi namin dito, totoo, walang sobra, walang kulang. At alam ninyo ang ginagawa namin. Kung nagustuhan ninyo, magpasalamat kami. Pag sabi ninyo kulang, then humhimi kami ng dispensa. We'll try our very best next time. Thank you. Maraming salamat po. Matapos pong makipagpulong ang ating presidente sa mga miyembro ng IATF, tinanggap po niya ang rekomendasyon ng IATF na ilagay po sa patuloy na ECQ ang NCR, Region 3, Region 4A at iba pang mga lugar hanggang Mayo 15 po. Ang mga lugar pong ito ay ang probinsya ng Benguet na po pwede pa pong magbago by April 30, ang NCR, ang Pangasinan na po pwede rin pong magbago by April 30, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, yung Tarlac at Zambales po pwede pa rin magbago by April 30, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, ang Antique at Iloilo, pareho pong pwede pang ma-recheck, ang Aklan at ang Capiz, pati na po ang Cebu at ang Cebu City na subject din to rechecking. Ang Davao del Norte, Davao City at ang Davao de Oro po na subject pa rin to resetting. Lahat pong probinsya na hindi napasama sa listahan nito ay mapapasailalim po sa General Community Quarantine. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.